yung in aid of legislation, sa salita pa lang, pantulong sa paggawa ng batas. Sabi po ng Korte Suprema, meron pong limitasyon yun eh. Hindi pwede Dapat magpalabas ka ng legislative purpose. Yun ang isang limitasyon. Yes. Dapat may maliwanag na balangkas ng batas na nasa isip mo na. Kaya ka nagpatawag ng mga resource persons para tulungan ka kompletohin yung nakabalangkas na batas. Hindi political lynching. Hindi ibig sabihin nung tanong ka na ng tanong, kagatas ka lang gagawa ng batas. Hindi po gano'n, walang direksyon yun eh. Pagkatapos sabi niya, yung karapatan ng mga taong tatawagin mo para mag-appear sa sa kapulungan mo in aid of legislation, proteksyonan mo yung karapatan niya. Wala na pong proteksyon ng mga resource persons ngayon eh. Kasi po masyado pong naaabuso itong tungkol sa inquiry in aid of legislation. Yes. Ano po ba ang ano po ba yung tamang proseso? Hearing. Kasi parang masyado pong kaya marami po sa mga resource person po, it's either binabanata ng personal, katulad na nangyari kay VP Sara, or either talagang pinapahiya talaga sila. So, talaga ang rules sa ganyan po. Congressman, ang ganda yung ginawa niyo nagulat ako. Dinepensa niyo. Ang nakakalungkot po kasi, ito po, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Kaya ako nalulungkot. Dapat po kami sa Congress, kami po sa Kamara, sa Senado naman ay hiwalay na kapulungan yun. Yes, Sana mas marami sa amin, kung hindi man dapat kami lahat, alam namin kung ano yung regulasyon namin. Dapat aralin namin yung aming mga tuntunin. Apat po kasi ang functions ng isang senador o kaya congressman. Ano po yung apat? Una po, yung sinasabi ko sa inyo, paggawa ng batas. Okay. Yung pangalawa po ay yung inquiry in aid of legislation. Kasangkot din po yun sa paggawa ng batas. Kapag binabalangkas po yung batas at nahihirapan siyang kumpletuhin, pwede siyang kumuha ng mag-hearing para makakuha ng resource person para tulungan siya kumpletuhin yung balangkas ng batas. Pangatlo po, ito yung oversight na sinasabi ko. Patawag mo lahat ang departamento na nakakalimot do sa layunin ng batas para siguro mapatupad natin na mabuti. Pang-apat, ito po yung constituent function. Dalawin mo naman yung mga constituent mo, baka kung ano, may kinakain pa po ba kayo? Ito yung apat. Ngayon, ang tanong mo, yung in aid of legislation, ang tagal? nakasangkot do sa paggawa. Ano po nila nakukompuse po sila Yung in aid of legislation, sa salita pa lang, pantulong sa paggawa ng batas. Sabi po ng Korte Suprema, meron pong limitasyon yun Hindi pwede. Dapat magpalabas ka ng legislative purpose. Yun ang isang limitasyon. Yes. Dapat may maliwanag na balangkas ng batas na nasa isip mo na. Kaya ka nagpatawag ng mga resource persons para tulungan ka kompletohin yung nakabalangkas na batas. Hindi political lynching. Hindi ibig sabihin nung tanong ka na ng tanong, kagatas ka lang gagawa ng batas. Hindi po gano'n, walang direksyon yun pagkatapos sabi niya, yung karapatan ng mga taong tatawagin mo para mag-appear sa sa kapulungan mo, in aid of legislation, proteksyonan mo yung karapatan niya. Wala na pong proteksyon ng mga resource persons ngayon Ano po yung mga proteksyon ng batas? Kung ayaw niya, sagutin niyo. Huwag mo siyang pipilitin. In-invoke niya yung halimbawa, yung right to privacy. Constitutional right yun At saka right of incrimination. Pagkatapos, sabi ng Korte Suprema, lahat ng itatanong mo, kailangan may pertinency doon sa subject matter of inquiry. Of the law. Yes, sir. Meron ka kasing panukalang batas nakabalangkas na. Lahat ng itatanong mo, dapat konektado doon sa pagbabalangkas mo ng batas na yon. Doon lamang sa pagkumpleto mo ng balangkas na yon. Itatanong mo, boyfriend mo ba yan? Asawa mo ba yan? Bakit pareho kayo ng kulay ng damit? Oo nga. Anong pangalan ng nanay mo? Boyfriend mo ba yan? Asawa nga. Tingnan po ninyo yung Quadcom. Napansin niyo po ba kung ba tayo ako sumama dyan? Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Korte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo, na hindi lang kayo
fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. Ang sabi ni Senator Amy kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubuli nga po sapagkat sasabihin ng isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat sana pinayagan mo. Pero sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwanag po yan. Ang galing ni Congressman Marcoleta. Ay, may tanong dito sa kaliwa. Yes. Pakilala, anong name ninyo? Yes. So good afternoon po, Congressman Marcoleta. I'm Mean Dumagit po from EuroTV. Ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Cathy. Nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin. Ang tanong ko po, paano nyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP? Sa tingin nyo po ba kailangan pa ng mas malalim na investigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yung po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay pinagsama-sama po nila. Kinukonekta nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Example po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradition po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13 Congress po, nandyan na ako, 2004. 3 Vice Presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanilang budget. Noli de Castro, Jojo Binay, Leni Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa 3 dakilang bahagi ng ating pamahalaan, hindi na po tinatanong pagka pinag-uusapan is the proposed budget. Propose lang. Pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po, papasok lamang kapag nandun na tayo sa pagkakagasta ng budget. Hindi yung mismo nagpo-propose lang. Ang tinatanong nila, hindi naman ang 2025, ang tinatanong nila is 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. 2022, wala pang awayan noon, ang Vice President natin, si Sara Duterte, they took only 13 minutes to dispose the budget. 13 minutes. Kasi proposal lang. 2023, wala pang awayan, 22 minutes. Kaya lang humaba ng konti because somebody objected. Pero ganun din ang nangyari, 22 minutes, tapos na yung budget. Bakit po 2024 nag-away kami? So ang tinatanong ko, are we now setting aside this tradition? Yung paggalang sa bawat isa? Huwag mong ipapasok yung accountability because that's another matter. Another agenda. The reason why the Office of the Vice President insofar as the confidential fund is concerned was issued a notice of disallowance, ito yung ebidensya that she is accountable. Yung pagkaka-issue ng notice of disallowance is an evidence that each and every office should make an account. Walang makaliligtas doon. Walang makakiiwas doon. Ang problema po, ang sabi ko sa kanila, do you know the nature of a notice of disallowance? Kasi puro bagito eh. Hindi naman nila, sabi ko, the notice of disallowance is a mere notice notifying that office that it should clear some of the things that she needs to produce. Halimbawa, wala po yung supporting document. Wala po yung ibang requisites na kailangan para po maging allowed lahat ng expenditures. Ba't kayo ang nagtatatanong? Inisyuhan pa lang August 7, 2024. That means the Office of the Vice President has 6 months to be able to make an explanation. Bakit tayo nang naglululundag na pati yung salitang naglululundag, ayaw nila. They were so eager, gigil na gigil lahat, trying to jump on the Vice President. Wala na po yung galangan eh. Ang sabi ko, kung ganito tayo, ba't yung budget natin sa House of Representatives? No one is questioning. No one is defending. Did you know that?
Walang tumayo para i-depensa yung budget namin na siguro higit na malaki kaysa budget ng Office of the Vice President. Nobody stood up to question our budget. Why? Paggagalangan nga po eh. Office of the President, dumating ba yung President? No. Yun pong accountability will come in dun po sa pagsisiyasat kung tama na yung pagkakagasta. Eh hindi pa ako nakapagpapile ng sagot ng Vice President. Tayo nang gusto. Bakit? Convicted na ba siya? It's a mere notice. It's not even a final judgment. So it is contestable. So it is appealable. So mukhang publicity stunt. Politicizing. Mining for evidence. Preparatory to the filing of an impeachment complaint. Yan po yung aking conclusion. Very obvious na political theater yan nangyayari. Yes, sir. Kaya very clear ang utak ni Congressman Marcoleta. May alam siya sa batas. Ay,